Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Very generic yung rebuttal ni Jinggoy, no? Qualified ba si Amy Marcos sa foreign relations? Di naman eh. Wala naman siya experience sa foreign relations eh. Diba? Si Cayetano pwede pa kasi naging DFA secretary. That's just one example, guys. Di ba may parang power grab na nagaganap ngayon dyan sa Senado? Merong mga taong nagtutulak na i-retain si Chis Escudero at may mga tao rin na nagtutulak na dapat nang palitan si Chis Escudero. At isa doon sa mga taong nagsasabi na dapat nang palitan si Chis Escudero ay si Mig Zubiri. Hindi ko lang kung bakit ganon. Siguro dahil medyo bitter pa siya sa mga naganap. Ako, I would prefer na si Chis Escudero ay palitan na. Well, for many reasons. One of them is yung dahil sa kapalpakan niya sa 2025 budget. Alam niyo ba yun? O baka hindi niya pa alam. Kaya ako, personally, si Chis Escudero is already a liability. So, it's about time. And yun din yung sinasabi ni Mig Zubiri. Ang strong pa nga ng words niya. Ayaw ko sa diktador, sabi niya. Hindi ko gusto na ang leader sa Senate would be a dictatorial type. I just want us to be similar to other chamber where there's only one emperor who dictates all the instructions to the members of the body. I'm not satisfied with the leadership of the Senate, so I'm open to supporting other candidates for Senate presidency. Yan ang sinabi. May kontra dito, si Ninja Turtle. yung kapag nakatalikod mukha siya Ninja Turtle. Si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy Estrada, sorry kayo, sure ball na kami. Sure ball na raw sila, guys. Kasi may 13 boto na raw kasi sila. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Chis Escudero o mapapalitan sa pwesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit 13 senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose, and I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Sino kaya yung 13? Dito muna tayo sa newly elected. Bongo de la Rosa Tulfo, nagsabi na yan si Tulfo. Marcoleta, Cayetano, Villar, Amy Marcos. Punta tayo dun sa mga nauna. Mga DDS lang muna na sure. Alan Peter Cayetano, Junggoy, Tulfo, Villanueva, Mark Villar, Robin Padilla. Kung ang pagbabatayan natin ay yung sentimiento ng mga DDS at DDS sympathizers. May 13 sila. So, merong posibilidad talaga na ma-retain si Chis Escudero sa pagiging Senate President. But again, mga babayan, dyan ay nakabase sa impeachment. Alam naman natin kung paano dinidribble ni Chis Escudero yung impeachment ngayon. Meron pa 2 linggo. Anything can still happen, but I think itong 2 weeks ito, siguro nakapera mo na sila. I hope they don't change their minds. Reaksyon ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Di wow. Congratulations. Pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. No? Ako, I'm not actively campaigning. Of course, I'm supporting Senator Tito Sotto. And I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si Tito Sotto sa Veterans Bloc na binubuo nila Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Veterans Bloc, sabi mga batikan na. DDS versus the Veterans Bloc. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Sotto, pasok muna tayo sa loob, mag-debate muna tayo doon, so that we don't show a very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified.
Very generic yung rebuttal ni Jinggoy, no? Very generic. Sige nga, qualified ba si Amy Marcos sa foreign relations? Di naman eh. Wala naman siya experience sa foreign relations eh. Diba? Si Cayetano, pwede pa kasi naging DFA secretary. So, pwede siya sa Committee on Foreign Relations. Pero sinong nakaupo as chairperson? Amy Lacson. That's just one example, guys. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President. My silence is deafening. My silence is deafening. Arte nito. Pero sasabihin din naman niya, witch hunt lang daw yung impeachment ni Sara Duterte. Yan, Zubiri expressed inclination not to oppose the continuation of the trial, sabi niya. Pero, Zubiri believes the impeachment is a witch hunt to remove Duterte from politics. Hindi naman pala. Karma, 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 chameleon. You come and go. You come and go. Ganun pala si Big Zubiri, Karma Chameleon. Palit kulay, depende sinong malakas. Pero alam nyo, in fairness dito kay Big Zubiri, hindi ko siya pinagtatanggol pero meron siya nilaglag kanina sa kanyang presscon. Nilaglag niya yung dahilan ng away ni Robin Padilla at saka ni Joel Villanueva. Ang sabi, wala raw sa usapan. Yung alin, yung remanding ang wala sa usapan. Oo. Di binuking nila isa't isa, di ba? So, ibig sabihin, mga babayan, kung totoo yung chismis, minamando ng mga DDS senators yung outright dismissal ng impeachment complaint. Kung yun talaga ang tunay na ganap. So, that would mean, mga kababayan, na kung ang original na usapan ay outright dismissal, sino ngayon ang nagsuggest ng remand? Sino ang kumausap kay Bongo para sabihin na kung hindi man i-dismiss ay i-remand na lang natin sa House of Representatives? Si Cayetano. Oo, ang nagsuggest. Alam nyo kasi mga kababayan, si Bongo, bobo yan. Hindi niya maiisip yun. Ginawa lang niyang si Bongo. Or baka pinagplanuhan nilang pareho yung remand. Which would tell us something. Kasi kung outright dismissal, mga kababayan, diretso, wala natin pag-uusapan impeachment trial. Tapos na agad. Yun daw yung gusto ni Bato de la Rosa, outright dismissal. Pero, kung remand, di binubuksan mo ngayon yung posibilidad na magkaroon ng trial. Kung magkaroon ng trial, magkakalabasan ngayon ng ebidensya. Anong nangyari doon sa araw na yon? What happened is, ang nasunod ay yung plano ni Alan Peter Cayetano. Hindi yung plano ni Bato de la Rosa. What does that mean as well? It means na there is that very, very slight possibility. Merong maliit na pagkakataon na si Alan Peter Cayetano ay gusto talagang magkaroon ng impeachment trial. Bakit? Kasama si Bongo.